Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po sa ating pagkatipon ngayong linggo upang pagsaluhin po natin ang salita ng Diyos. So bago po ako mag-start, inaanyahan po ang bawat isa. Okay, bago po, pwede pong malaman, thumbs up po kung malinaw po ang aking sinasabi. Okay, maraming salamat po. Tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat. Muli aming samasamaan na pagnilayan, Lord, ang iyong salita na nagbibigay buhay sa amin lahat. Ito po ang aming pagkain espiritual na kinakailangan po namin sa araw-araw dito sa mundong ito. Muli, dalangin ko po na samahan niyo po ako sa pag-aayag ng katotohanan ng iyong salita at ito po ay magbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin upang ang aming buhay bilang isang Kristiyano ay maging maluluwalhati po ang iyong pangalan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga kapatid na naka-online ngayon. In Jesus' mighty name. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. At basahin po natin itong verse sa Bible. Kinuha ko po dito sa Lucas chapter 18. Verse 9 to 14. Ang gamit po natin ay ang magandang balita Biblia. Sabi po rito, sinabi rin niya ang talinagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngadunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadadupan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, magpo kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay muwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at sino man nagpapakababa ay itataas. So muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. So kung titingnan po natin itong sulat ni Lucas sa chapter 18, ito po yung mga series na aral ng ating Panginoong Kristo. Prior to this, makikita natin yung ibang aral niya about persistent praying, na in-encourage ang bawat mananampalataya na huwag sumuko sa pananalangin. So magaganda po yung mga series of teaching ng ating Panginoong Kristo rito. At itong Lucas 18:9-14, ito po ang pinili ko para maging preaching po sa araw na ito. So kung titignan po natin ang konteksto ng buong passage nito, it's about the two character na very opposite po sila, no? Nung unang panahon po, yung dalawang karakter na ito, yung una po, yung publikano o yung maniningil ng buwis o tax collector, sila po yung kinukonsider natin siguro ang pwedeng magandang illustration nung panahon ng Hapon. Nung pong panahon ng Hapon dito sa Pilipinas, kapag nilagyan ka ng bayong, tinakpan ng mukha mo, tapos may 2 butas, tawag po doon makapili. Ang mga Pilipino po, ayaw na ayaw doon sa mga Pilipinong makapili. Kasi po, Pilipino sila, tapos nagseserbisyo para sa kapakanan ng imperialistang Hapon na sumakop po sa atin noon. Itong mga tax collector na ito, in a way, pwede natin maikumpara dun sa mga makapili. Kasi po, nung unang panahon, nung panahon ng ating Panginoong Kristo, ang bansang Israel ay under sa colony ng Roman Empire. At ang mga Hudyo ay masyadong patriotic at may kayabangan. Kami ay pinili ng Diyos
hindi kami dapat nasasakupan ng anumang lahi o anumang dayuhan. So makikita mo yung resistance nila at hindi pagsang-ayon sa kanilang pagkasakop sa mga Romano. At tandaan po natin, ang isang matinding simbolo na ikaw ay sinasakupan ng iba kapag ikaw ay nagbabayad ng buwis. Kung kanino ka nagbabayad ng buwis, ibig sabihin yun ang authority. Subordinate ka doon, yun ang gobyerno mo, yun ang pamahalaan mo. At marami dito sa mga Hudyo, ayaw talagang magbayad ng buwis, hindi dahil tax evader sila, kundi ayaw talagang nilang pasakot sa mga Romano. So, kung yung mga kapatid nilang Hudyo na nagsisilbi bilang tax collector, ganun na lamang po ang tingin nila sa kanila. Napakaliit. Mga traidor. At the same time, makikita po din po natin yung dishonesty ng mga tax collector na to. Yumaman sila dahil hindi po parehas yung pagsisingil ng kanilang fees. Merong corruption po. Ginawa din nilang, kinurap din nila yung paninigil ng buwis upang sa kanilang kapakanan. So dalawang bagay ang nagpaliit sa kanila at tinuring sila isa sa mga makasalanang tao nung panahon na yon. At kung titignan ninyo po, malimit ang ating Panginoong Jesucristo ay nabubutasan kapag siya ay nakikisalamuha sa mga tax collector, yung mga talasingil ng buwis. A good example is Zacchaeus, no? Si Zacchaeus ay sa ating Panginoon Jesucristo nakasalamuha kay Zacchaeus, pero marami pong nagbubulong-bulungan bakit siya tumuloy sa bahay ng isang makasalanan. Ganun po ang tingin ng mga Hudyo sa mga tax collector. In contrast, itong mga Pariseo, opposite naman po ang tingin ng mga tao sa mga to. Ang Pariseo po ay isang grupo ng mga Hudyo o sekta ng mga Hudyo na biyasang-biyasa sa pag-aaral ng Torah at sa mga batas ni Moses. Ultimo tuldok, alam po nila. Ibig sabihin talagang ano sila, kahit na parang yung mga ngaral na dito sa Pilipinas, kahit nakapikit, kaya kong basahin sa niya. Ganun po, kabisado po nila yung batas ng Diyos. At the same time, makikita din po natin dahil sila ay biyasa, mataas ang tingin sa kanila, kapag lumabas po yan, makikita mo yung distinction na proud sila sa pagiging pariseo nila. And they set apart ang sarili nila sa ibang sector o sa ibang lipunan. So makikita po natin, very religious yan, morally righteous, ang pagtupad nila sa batas, talagang nandun po. No? Pero makikita po natin dito ang tunay na kalagayan ng sangkatauhan. No? So dalawang makasalanan pumasok sa templo, yung isa, mababa ang tingin ng lipunan, yung isa, mataas ang tingin ng lipunan. Yung isa na mataas ang tingin ng lipunan, mataas din ang tingin sa kanyang sarili. Ngunit kung titignan niyo po, merong dalawang bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating binasa. Una, itong pariseong ito is morally righteous. Morally, matuwid siya. Ano pong ibig sabihin? Ano bang when it comes to morality, tumutukoy po ito sa behavior mo, yung ginagawa mo sa iyong society. Ang sabi niya po dito, hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya, hindi ako mangangalunya. So this is all about the moral law, the morality. Pwede pala tayong maging morally righteous, pero hindi pa rin tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit ko nasabi ito? Nung nasa Catholic po kami, ang dami ko naririnig sa mga kapatid na Katoliko nun. Sabi nila, in-invite namin silang magsimba, lagi sinasabi nila, hindi ko na siguro kailangan, sabi, kasi hindi naman ako, hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya, hindi naman ako nangahapi ng tao, malinis ang aking buhay. So, palagay ko, enough na to para ako ay mapunta sa langit. At kung lagi-lagi naman ako magsisimba, baka lumampas ako sa langit. Yun na po ang tingin nila sa pagiging matuwid at the same time sa kaligtasan. Ang tingin nila, kapag morally righteous sila,
ligtas na sila. Which is very long na kamukha nung nakasulat dito sa Lucas 18:9-14. And another, nakita ko dito yung pagiging spiritually righteous ng mga Pariseo. Makikita po natin very very strict sila sa pag-observe ng batas ni Moses. Very strict sila sa mga religious activities. And there is one incident in the Bible na binato nila sa ating Panginoong Kristo nung ang ating Panginoong Kristo naglalakad at ang kanyang mga alagad ay parang kumuha sila ng konti sa mga trigo. Then sabi at nangyari po yan during Sabbath. At ang sabi ng mga Pariseo, bakit nagtatrabaho o bakit kumikilos ang iyong mga alagad sa araw ng Sabat? So kung titignan ninyo, naging legalistic po, naging technical yung kanilang spirituality. Akala nila yung pagiging spiritual nila, sapat yun na sila ligtas na sila papuntang langit. And I want to emphasize itong bagay nito. Ito pong mga Pariseo noong unang panahon na yun, alam nila ligtas sila. Alam nila papunta sila sa langit. At a good example is Saul, si Paul. Si Paul po mabuting tao. He is a morally righteous. At ang bunga akala niya, si Jesus ay isang impostor, isang false prophet. Kaya gano'n na lang ang seal niya para gibahin lahat ng mga followers ni Kristo. Kasi ang bunga akala niya, nasa kanyang katotohanan, na si Kristo ay bulang propeta. Kaya up to the point na ipakukulong niya yan, o up to the point yung death penalty, nababatuin sila, okay lang sa kanya. Kasi alam niya sa sarili niya, tama ang ginagawa niya. Alam niya sa sarili niya, mabuti ang ginagawa niya. At alam niya sa sarili niya, naligtas siya. So makikita po natin, si Saul na isang Pariseo, ganun ang tingin. Pero yun ba ang tingin ng Diyos sa kanila? Hindi po. Kabaliktaran po. Ang nakikita ng Diyos ay kabaliktaran, so dun sa nakikita nila. At makikita po natin dito, ang ginawa ng Pariseong ito, hindi niya lang tinaas ang kanyang sarili, nandamay pa ng iba. Ibig sabihin, tinignan niya yung tax collector, minaliit niya, binaba niya yung katayuan niya, at tinaas ang kanyang sarili. Marami po sa atin, siguro tayo ay guilty sa mga ganitong bagay. Kung minsan ang ating defense mechanism ay ganito, no? Para lang mapagtakpan yung kahinaan natin, para lang hindi mabutasan tayo. Kung minsan nagtuturo tayo sa iba at in-emphasize natin yung kahinaan nila, para lang may taas tayo. Meron tayong ganong ugali na kung saan defense mechanism, para lang maging komportable ang pakiramdam natin, kailangan mababa yung iba. No? Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, wala akong trabaho. Bakit ba mas gumagana ang pakiramdam mo kahit wala kang trabaho kung mas ikit pa doon ang nangyari dun sa kapitbahay mo? Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nasunugan pa siya ng bahay. Bakit ganun yung feelings natin? Bakit kailangan natin gamitin na ma-down yung iba at umangat ang tingin natin sa sarili para maging komportable tayo? Sa akin, maraming beses guilty din po ako doon. Pero humingi ako ng tawad sa Diyos. Alam ko, mali. Masisense mo naman eh. Nasa ano tayo eh, nasa laman tayo. May mga bagay na kailangan aware tayo bilang Kristiyano, huwag mong kakampiyan ang puso mo. A good thing, kapag ikaw ay na-expose dun sa mga sitwasyon na yon, maging objective ka. Umalis ka sa iyong pagkatao, tingnan mo kung anong galaw, reaksyon ng katawan mo, anong reaksyon ng sarili mo. Salaminin mo. Pag-uwi mo sa bahay, ano bang reaksyon ko nung na-meet ko yung mga tao dito? Ano bang reaksyon ko? Maka-Diyos ba yan o hindi? Then, pwede kang magnilay nun. Kapag nakita mo yun, hindi mo natawad sa Diyos. This is part of our sanctification na lahat na tayong mga Kristiyano kailangan laging nananalamin. Alisin na natin yung pagtingin sa iba. Hindi po makakatulong yun. Kasi kahit tignan mo yung iba, hindi naman makakatulong sa'yo. Dalawang bagay lang kapag tinignan mo yung iba. It's either nakita mo yung mali niya, tataas ang tingin mo sa sarili, o nakakita ka ng mabuti sa kanya na maiinggit ka. So tignan mo ang sarili mo kasi hindi mo mababago yung iba, pero ang sarili mo pwedeng baguhin. Manalamin
At kapag nag-react ka, makikita mo, there's something wrong. Masisense mo sa spirit mo yan eh. There's something wrong na nag-object sa'yo, then pray. Repent, confess, at isuko sa Diyos. Kasi ang grasya po ng Diyos ay hinap para mapagtagumpayan natin yung mga ganong bagay. At balik po tayo sa topic. Isang karakter naman ay itong tax collector. Makikita po natin ang kanyang kababaan loob. So yung maniningil na buwis nandun sa harapan, nasa loob ng templo, very confident, tinataas ang kamay, nakatingin sa taas, and that's the way ang mga Hudyo po ay sumamba sa Diyos, nakatingin sa taas. Ibig sabihin, ang Diyos ay superior, ibig sabihin, siya ang authority. Ngunit itong tax collector, tignan nyo, hindi man po siya makatingin sa langit. Although, kailangan niyang tumingin sa langit para kilalanin ng Diyos, hindi siya makatingin. Kasi ang sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi ako deserve na nandito sa loob ng templo, nakaharap ng Diyos. Ganun na lang po ang nakita niya sa kanyang sarili. At dinadabukan ang kanyang dibdib na sinasabi niya, Diyos ko, mahawa ka sa akin. Ako isang makasalanan. Makikita po natin dito, ito isang tax collector. Isang maniningil na buwis na makasalanan. Hindi mo ba kayo nagtataka? Itong pariseo, araw at gabi, sa buong buhay nila, nandun ang Bible. Nandun ang salita ng Diyos. How come itong tinuturing na makasalanan, involved sa pera, involved sa pagiging alipin ng mga Romano, siya pa ang nagkaroon ng espiritu ng pagsisisi. So makikita po natin dito ang genuine repentance, genuine faith, genuine confession of sin, hindi po natural sa tao at hindi kaya ng tao. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Roma, tayo'y makasalanan, alipin ng kasalanan, ayaw natin ng Bible study, ayaw natin pag-usapan ang tungkol sa Diyos, lalo na kapag sinasabi ang katotohanan ng Diyos. Ang gusto lamang natin sa Diyos, yung benepisyo ng Diyos. Pagpapalain ka, pagagalingin ka, bibigyan ka ng magandang buhay, pero kung pinakilamanan ng Diyos ang buhay mo, hindi na pwede. Kasi buhay ko na to. So, ang gusto lang natin sa Diyos, yung benepisyo. Pero yung pagharian ka ng Diyos sa iyong buhay, ayaw natin yun. Yun ang ating natural nature. So, how come itong tax collector, siyang nagkaroon ng espiritu ng pagpapakumbaba at espiritu ng pag-ihingi ng tawad? Makikita din po natin ang kasunod nito ng Lucas 18, makikita natin ay yung turo ng ating Panginoong Jesucristo dun sa isang mayamang lalaki na lumapit sa kanya na morally righteous din siya, kamukha nitong pariseo. Sabi nung mayaman, paano po ako papasok sa karya ng Diyos? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung moral law, wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang magsisinungaling. Sabi ng mayamang lalaki, opo, mula pagkabata, nagagawa ko na yung mga ito. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, may isang bagay pa na kailangan mong gawin para yung kay maligtas. Nakita ng Panginoong Jesucristo, siya ay may idol, ang kanyang pera, kanyang kayamanan. Sabi niya, pamigay mo sa mga mahirap at sumama ka sa akin maglingkod. Malungkot na umalis yung mayaman kasi hindi niya kayang gawin. Lumitaw ang totoo. Kahit morally righteous siya, nagagawa niya lahat, pero ang Diyos pala sa kanyang puso ay hindi ang Diyos, hindi si Yahweh, hindi si Jesus, kundi yung pera. So marami sa atin ganyan. Pwedeng umaattend tayo sa church, pwedeng maglakas tayo mag-praise the Lord, hallelujah, pero meron tayong idol sa ating puso. So hindi tayo nalalayo dun sa mayaman. Kasi may mga bagay na hindi natin mabitawan. So makikita natin dito na mangha yung mga alagad nung sinabi nating Panginoong Jesucristo, totoong napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. Nagtaka sila lahat. Sabi ng mga alagad, sino ang papasok sa langit? Alam niyo po ang kasagutan ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, kung sa tao mahirap ito, sa Diyos hindi. Mga kapatid, ang espiritu ng pananampalataya at ang espiritu ng pagtalikod sa kasalanan ay parang
Parang barya. Ang barya may kara at may krus. Hindi pwedeng pag-iwalayin yung dalawa, no? Ang pananampalataya at ang pagsisisi o repentance, pagtalikod sa kasalanan, hindi rin pwedeng pag-iwalayin. Ang genuine faith, saving faith, may pagtalikod sa matandang buhay at paharap sa bagong buhay kay Kristo. Kaya ang nagsasabing may pananampalataya ako kay Kristo pero walang repentance sa kanilang buhay, repentance, metanoia o yung 180 degrees pagtalikod sa kasalanan ay hindi tunay na pananampalataya. Even sa Bible sinasabi, kahit nga yung mga demonyo may pananampalataya. Even Satan nagbabasa ng Bible, alam ni Satan ng Bible. At ang mga demonyo may pananampalataya kay Jesus. Pero it is not enough na magkaroon ka ng faith. Kailangan yung genuine faith, makikita doon yung pagtalikod o yung repentance. At makikita natin ito, hindi ito trabaho ng tao. Hindi ito effort ng tao. Ito'y grasya ng Diyos. At memorize natin yung Efeso 2:8. Sa pamamagitan ng grasya at biyaya ng Diyos, tayo inaligtas. Hindi ito effort mo, hindi ito talento mo, hindi ito kagalingan mo. Ito'y regalo ng Diyos na walang sino man pwedeng magmayabang. At makikita natin dito, kung ang sinasabi ni Paul, lahat ay nagkasala, lahat ay ayaw tumingin at sumunod kay God, sino ang mananampalataya? Sino ang tatalikod sa kasalanan? Yun lang pong biniyayaan ng Diyos, inipo ang kanilang matigas na puso upang lumambot, upang tumibok uli, upang magkaroon ng buhay. Kaya kami pong mga Calvinist, si Pastor Calvinist din po, we believe before faith and repentance, there is a regeneration. Dapat mabuhay ka muna muli bago ka mag-respond sa pananampalataya at pagsisisi. At ano ang means ni God para para mabuhay muli ang espiritu mo at manampalataya at magkaroon ng pagtalikod sa kasalanan? Kailangan po yung salita ng Diyos. Only the Word of God ang magbubukas sa atin. Only the Word of God ang magpapalambot sa patay at matigas nating puso. Only the Word of God ang magbubukas sa madilim nating mata na nasa kabulagan ng kasalanan dito sa mundo upang muli tayo makakita. Salita lang po ng Diyos yan. Kaya lahat ng tao kailangan marinig ang salita ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nangangailangan ng mga Kristiyano na handang magayag ng salita ng Diyos. It's about the gospel, mabuting balita ng ating kaligtasan. At balikan ko po, itong maniningil ng buwis nito, na, although hindi itong nangyari, ito, talinaga lang to, of course, hindi po siya magkakaroon ng genuine faith and repentance dito kung hindi siya nakarinig sa salita ng Diyos. And according kina John MacArthur, itong prayer daw po ng publikanong ito, this is the true sinner's prayer. Ito po ang talagang tunay na dapat pinapanalangin ng makasalanan. Tingnan niyo po, babasahin natin. Sabi ng makasalanan, ito po, dinadadukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Tandaan niyo po, sabi ng mga psychology, para makabubod ka, the first step is confession and admission. Sa psychology, nag-aaral ng psychology, di ba meron pong 3 stages ang grief? Stage of denial, stage of anger, and stage of acceptance. I remember a few years ago, nung namatay po si Rudy Fernandez, yung idolo ng marami, si Mark Anthony Fernandez po, yung sa sikat po sila noon yung tatlong trio, no? Kasama siya yun, si Mark Anthony Fernandez po. Sabi niya, nung in-interview siya, nung yung araw na namatay ang aking tatay, wala akong reaksyon. Hindi ako umiyak, walang emotion akong naramdaman. Kasi lumulutang ang isip ko, sabi niya. Kahit sinasabing patay, sa akin di siya patay.
So that is stage of denial po. No? That is stage of denial. Alam niya, may nangyari, pero hindi pa nagsisikin sa kanya. So, wala pang reaction, hindi pa siya umiyak, hindi pa siya nagkakaroon ng pagluluksa dahil dinideny niya. Sabi ng mga psychology, at saka mga psychiatrists, yung temporary and momentary denial, okay lang yun. Coping mechanism, defense mechanism, okay lang yun. Pero dapat hindi magtagal doon. So ang next stage po ng is anger, no? Kapag na realize mo na, nagsinkin na, totoo pala 'yan. Minsan minumura mo ang Diyos, minsan galit ka sa lahat, that's anger. Then later on pupunta sa next stage, yung pinaka-importante, acceptance. Marami pong mga tao hindi nakaka-move on. Up to now, merong mga mga baggage in the past sa kanilang puso kasi hanggang ngayon walang acceptance. Napaka-importante po ng acceptance. Tanggapin mo ang katotohanan. No? So sa atin po, ganun din. Sa ating mga Kristiyano, napaka-importante ang number one step ng isang tao para siya makapasok sa langit ay tanggapin niya na siya makasalanan. Kapag ikaw ay na-born again, bibigyan ka ng pananampalataya ng Diyos and then bibigyan ka niya ng spirit of repentance. Natatanggapin mo, i-confess mo sa Diyos at sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan. And then there is contrition. Ikaw ay nalungkot, Panginoon, ba't nagawa ko sa iyo ito? Ba't nagawa ko ito makasalanan? Dapat may gano'n. Mayroong feelings na inaayawan mo yung dati mong buhay. And then there should be a genuine repentance. Tatalikid ka sa iyong kasalanan at haharapin mo ang Diyos. So admission, confession, napaka-importante po. Sa bayan natin ngayon, ganun din. Nagkawatak-watak ang mga Pilipino kasi hindi nila alam kung ano ang tunay na nangyayari sa ating kasaysayan. May nagsasabing ganito, may nagsasabing ganito. Pero isa lang po ang sasabihin ko, ang kasaysayan ay kasaysayan. Hindi malaga ang opinion ko, hindi ang malagang personal bias ko. Ganun din kayo, hindi malaga ang opinion nyo, hindi malaga ang personal bias nyo. Ang kasaysayan na nakasulat na sa mga historical book, ang kasaysayan na tinanggap ng mga Pilipino at buong mundo, kahit anong attempt mo na burahin yan, hindi ko mabubura. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, kahit na ano pang gawin, hindi po yan magbabago. Ang itim ay itim at ang puti ay puti. Ganun din po sa atin. Aminin natin ang katotohanan na katayuan ng ating buhay, ng ating pagkatao. Itong dalawang karakter na ito, yung dalawang ito, pareho silang makasalanan. The difference, yung isa, akala niya, mabuti siya, matuwid siya, pero sa harapan ng Diyos, hindi. Itong maniningil ng buwis, inamin niya at alam niya, siya'y makasalanan at nagsisi sa harapan ng Diyos at siya ang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, ang pagiging matuwid, nasa katuwiran, o mabuti sa harapan ng Diyos, hindi gawa ng tao. Ito'y gawa ni Kristo na pinagbayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang sugat, paghirap sa krus ay para sa atin. Dapat tayo doon, pero inako niya, kinuha niya. So binayaran niya lahat ang ating kasalanan at kapag ikaw ay nanampalataya, sinuko mo ang kanyang buhay, ibibigay niya sa atin ang kanyang katuwiran, ang kanyang righteousness. At kapag nasa iyo na ang katuwiran ni Kristo, hindi na mawawala yun. Yun ang tunay na katuwiran. Kasi wala tayong sariling katuwiran. Wala tayong sariling righteousness. Kasi yung sarili nating pagiging matuwid, pagiging righteous, hindi enough yun sa standard ni God. Although sa mga tao, sa kapitbahay mo, sa nanay mo, pwedeng sabihin natin yung pagiging matuwid, mabuti sa kanila. Pero sa Diyos, hindi. Kasi iba yung Diyos eh. Iba yung standard niya. So tayo makakapasok lang sa langit kapag nakasuot tayo ng katuwiran ni Jesus. Makikita po sa Revelation, yung mga doon sa mga ibang talinahaga ng ating Panginoon Kristo, lahat nakasuot ng puti. May isa doon na walang suot, pinalayas dun sa piging o dun sa feast o dun sa andahan. Kasi hindi siya qualified sa langit. At yung puting pagkasuot ng damit, that is the righteousness of Christ. Yung mga may katwiran lang at
righteousness lang ni Kristo ang papasok sa langit. Hindi mo gawa yun, hindi ko gawa yun, gawa ni Kristo. Kaya ang gratitude natin, pasasalamat na Diyos, dapat nag-uumapaw. Kahit may pandemic, dapat hindi yan dahilan para tayo malungkot. Kundi dapat lagi tayong puno ng kagalakan at kasayahan kasi meron tayong righteousness ni Kristo at ang pangalan natin ay nakasulat sa libro ng langit. At darating ang araw, sabi nga ng illustration ni Paul, itinuring niya tayong mga mananampalataya sa oras na ito para tayong mga bata na naghihintay na makamtan ng ating mana. Hindi ba sa mga pinagmanaan din sa, halimbawa, mayaman ng tatay mo namatay, habang bata ka ba, yung pinamana sa iyo, hindi mo na makukuha yun no? Under siya sa ibang custody. Pero kapag na-reach mo na yung 21 years old, ibibigay na sa iyo. Tayo mananampalataya, ganun din. Tayo po'y tagapagmana, although ngayon, dumadanas tayo ng iba't ibang suffering, paghihirap. Pero kapag dumating na yung 21 years old, pag dumating na yung pagdating ng ating Panginoon, second coming, yung mana na ibibigay sa atin, ay enjoy na natin. So hindi dailan yung mga pagsubok at mga pangit na bagay upang tayo malungkot. Kasi tagapagmana lahat ng mga mananampalataya. Tagapagmana lahat ng mga Kristiyano. So ang katwiran lang ng Diyos ang magliligtas sa atin. At lahat ng binagyan ng katwiran, righteousness, binalutan ng righteousness Kristo, hindi na po babawiin yun. Irrevocable po yun. Ang Diyos kapag binigay ang siyang regalo, hindi na babawiin. Lahat ng liligtas, ligtas. Tuldok, period. Kapag sinabi ang kaligtasan ay nawawala, maling doktrina po yun. Hindi nawawala ang kaligtasan. Tandaan niyo po yun. Ang kaligtasan ay irrevocable, hindi nawawala. Kung minsan, piling mo lang nawala kasi hindi ka sumunod. Piling mo lang nawala kasi malamig ka. Pero meron kang espiritu. Sabi ng Bible, ang espiritu ay yung deposit. At garantiya din yan na ikaw ay ligtas. Paano mo malalaman may espiritu ka? Iniibig mo si Kristo. Iniibig mo ang kanyang salita. Sumusunod ka sa kanya. Although kung minsan hindi perfecto, pero marunong kang magsisi. Marunong kang tumalikod uli. Kasi lahat naman tayo hindi perfecto. At hindi naman lahat tayo perfecto nakakasunod. So, wag po nating husgahan ng mga kapatid nating Kristiyano na nagkakasala. Kasi ganun din tayo, nagkakasala. At alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Kasi kung perfecto ka na, dapat nasa langit ka na. But the perfection, hanggang sa uling buhay natin dito, hindi naman natin makakamtan yun Pag tayo ay nandun sa glorification na sa langit, nandun na yung perfection, wala ka ng sinful nature. Wala na yun. Perfect ka na. Kamukha ni Kristo. Doon, wala nang kapigatian, wala nang luluwa. At ang kagalakan mo lubos na. Kasi dito, kung minsan natatalo yung kagalakan natin Kristiyano sa mga pagsubok, sa mga sitwasyon ng ating buhay. Pero doon, wala nang pipigil mo. You have the joy ng Diyos, ang joy ng ating salvation, ang joy ng kanyang glory, paluwalhatian, ang joy of fellowship sa heaven, sa mga mananampalataya, and then sa mga angels. Makikita mo na kung anong itsura ng mga angels. Maraming sibilisasyon nag-create ng kanya iba't ibang anyo ng angels. But angels are spirit being. Wala tayong definite na kung ano itsura ng mga angels. At ganun din, makikita natin doon ang mukha ng Diyos. May higit pa ba na makita mong mukha ng Diyos? Higit sa langit, higit sa komportable ang iyong buhay, makikita mo ang lumikha sa iyo. At balik-ulit po tayo dito. Ito po ay malinaw na sa dalawang karakter, yung nagkaroon ng espiritu ng pagsisisi ang matuwid sa harapan ng Diyos. Sa buhay natin, it should be a life of repentance, confession, and renewal, and changing from glory to glory kasi nasa sanctification po tayo. Ang pagsisisi dapat nasa araw-araw nating buhay yan. Bakit? Kasi araw-araw nagko-commit tayo ng kasalanan. At pag iga natin sa pagtulog, pag nilayan natin, meron bang mga bagay sa isip ko, sa salita at gawa na naka-open sa aking Diyos, sa aking magliligtas? Then confess. Isuko. Dahil kapag meron kang bagay na kasalanan na tinago sa iyong puso, mawawala. Hindi yung kaligtasan. Yung kagalakan ng iyong kaligtasan.
So magsasuffer ka ng kalungkutan, magsasuffer ka ng depression, magsasuffer ka ng hindi mo ma-enjoy yung dapat ma-enjoy mo sa pamagitan ng grasya ng Diyos. So muli mga kapatid, sana po sa araw na ito, may natutunan tayo na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi ang yung morally righteous na tingin sa iyong sarili, hindi ang pagiging spiritual o religious mo, kundi ito isang biyaya ng Diyos na ibinibigay doon sa mga elect, doon sa kanyang inanap at pinili. At kamukha doon sa another talinaga, yung isang daang tupa, iniwanan yung 99 at hinanap yung isa. Kung magtataka ka, bakit pinag-inayangan ng ating Panginoon Kristo yung isang nawawala at yung 99 iniwanan? Ang katotohanan pala, yung mga 99 na yon, hindi nila kailangan humingi ng tawad, hindi nila kailangang magsisi kasi ang tingin nila sa kanilang sarili, matuwid, kamukha ng Pariseo nito. Pero yung naligaw na yon, isang tupa na hinarap ng ating Panginoon Kristo, isa pala, yun lang ang elect dun sa 100 na kung saan yun lang ang magsisisi at aamin ng kanyang kasalanan at mananampalataya. So, mga kapatid, muli sa oras na ito, dalangin ko na may natutunan po tayo sa aral na ibinigay na nakasulat sa Lucas 18:9-14 at tandaan po natin itong nasa ibaba ng passage. Ang sinumang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itataas. Ang mga Kristiyano expected dapat mamuhay na may kababaan loob. Tandaan po natin ang trajectory. Kapag ikaw ay nasa ilalim, ang direction mo is going up. Kapag ikaw ay nasa ibabaw, ang direction mo is going down. Kapag mababa ka, hindi ka uhusga ng Diyos. At walang sino man makakapag-uhusga sa iyo. Yung mga sino man nang-aapi, nag-aalipusta sa iyo, later on marirealize nila, wala pala silang kaaway. Kahit anong bato sa iyo, hindi mo sila inaaway, therefore walang away. Hanggang darating ang panahon, sila'y matatauhan at marirealize, nagkamali pala ako. Ang binabanatan ko ay isang matuwid na tao, ang binabanatan ko ay isang mababang tao. Mga kapatid, the only way that we can win yung mga hindi mananampalataya ay ang pagkakaroon ng mababang loob, mababang tingin sa sarili na andang mag-ugas ng paa ng iba. Pero hanggat ang tingin mo sa iyong sarili, mas mataas ka, hindi mo kailanman marireach out yung mga iba, lalo na yung mga mabababa. Ay po'y manalangin. Ama naming nasa langit, muli nagpapasalamat kami sa katotohanan ng iyong salita na ikaw ay just God na hindi tumitingin sa status ng tao sa kanyang pinag-aralan o naman tingin ng society sa kanya, Panginoon. Inaanap mo ang pusong andang umamin ng kanyang kasalanan, andang tumalikod sa mga ito. Muli, dalangin ko po sa mga hindi pa tunay na nakakakilala sa inyo na bigyan niyo po sila ng habag na magkaroon ng espiritu ng pananampalataya at espiritu ng repentance na tunay na maisuko ang inyong buhay. At lahat ng mananampalataya, dalangin ko magkaroon ng tunay na kababaan kamukha ni Kristo. Lord, paluin niyo po kami kapag kami nagmamataas. Turuin niyo kaming maging mababa, mapagmahal kamukha niyo. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name. Amen.